po tayo ngayon para sa pagdiriwang. Tawag natin ay pagdiriwang. Hindi para tayo ay malungkot kahit sa gitna ng pagkamatay ni Gerardo na ating inaalala ngayon for a year. Kaya nga bahagi o na huwag natin kalimutan yung sakramento, yung mga sakramento at yung pagtitipon natin bilang mga mananampalataya, is always a celebration of life. Isang pagdiriwang ng buhay. Ang buhay ni Gerardo na kasama natin, hindi ba mas matagal, yung bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan na nawa ay naging bahagi tayo ng buhay ni Gerardo at yan din sa atin. Pagkakataon na kung saan ay nawa makita natin na ito ay isang dakilang pagkakataon. Sabi nga natin, pwede natin tayo ay maglaan ng panahon sa ibang bagay, sa ibang tao. Pero huwag natin kalimutan yung mga tao na sa paligid natin sapagkat sana at makita rin natin ang ating pananampalataya ay isang pagdiriwang ng buhay. Ang nais ng Diyos na makita natin ang buhay na ito. Nung siya'y nabubuhay, ang nais natin na higit niyang pakinabangan yung buhay na itinalaga ng Diyos para sa atin. Kaya nga, sa Ebanghelyo, maliwanag na pinanganig na Jesus natin na ang lahat ay nais niyang maging kabahagi. Wala akong itataboy kahit sino man. Wala akong itataboy kahit sino man. Well, bakit yung iba hindi kasama? Hindi sabagat tinaboy sila ng Diyos. Sila yung mamayaw sa Diyos. Kaya yun naman yung makita ko natin. At may ilang mga bahagi ng ating pagninilay na nawa po ay ating bigyan ng pansin sa araw na ito. Una, ang tinatawag natin pagpapaalala. Sabi nga po natin, remembrance. Na napakasentro ng ating pananampalataya. Kung tutusin, ay bahagi ng ating pagtugon yung alin, yung naging bahagi ng ating kasaysayan. At ang Diyos, lalo-lalo na ngayong taon na ito ng Jubileo na may tema na Journey of Hope, Pilgrims of Hope, rather, ay naglalakbay na may puno ng pag-asa. At sa ating paglalakbay ay bahagi yun na kung saan ay makita natin yung naging kabahagi ng ating paglalakbay na ito sa ating patutulungan. At kung mapapansin mo natin, yung ating pagkilos ay may kaakibat doon. Kaya anong sabi ni Jesus, do this in remembrance of me. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaya sana po maging bahagi ng ating pagkilos na palagi natin inaalala si Gerardo. Kasama na rin natin yan ngayon, si Triposa at yung mga mahal natin sa buhay. Na pinagdarasan natin pagkakataon. At bahagi yun na sabi nga natin, yung tinatawag natin na bagamat hindi na natin kasama sa ngayon, sa daigdig na ito, katawan, pero kasama pa rin natin sila. Sa
sabi nga natin, in communion of the saints. Tayong mga nabubuhay ay nakikiisa pa rin sa kanila, sa pakikiisa natin sa kanila bilang mga kasati ng simbahan. Yun nga lamang, doon na sila kasama ng Diyos, the triumphant church. At bahagi rin naman kung sakaling hindi pa, ay pinagdarasal pa rin po natin. Kaya po, kung yung mapapansin, every celebration of the Mass, kahit hindi yan isa sa patay, ay kasama sa ating panalangin yung mga mahal natin sa buhay. Hindi na binabanggit yung mismong pangalan. Pero sinasabi na kasama ng ating mga kapatid na yumao. Kaya kalimitan sinasabi ko, before going to Mass, isama na rin natin yung mga tao. Kaya ang paanyaya natin, we go to Mass ng maaga, then manahimik tayo. Manahimik tayo at ialay natin yung mga pwede natin ipagdasal. Kasama na noon yung mga mahal natin sa buhay na yumao na. So para kapag binanggit na ng pare sa prepasyon yung panalangin na ito, ay maliwanag natin na kasama natin sila. Kasama pa natin sila sa ating mga panalangin. At tulad din ang pinanggit ko, hindi lamang para sa kanila, para sa atin, para ipanalangin din nila tayo. So, hindi lang tayo nagdarasal para sa kanila. Sila rin ay pwedeng manalangin para sa atin. At sana yun ang maging bahagi ng ating intensyon. At naman, maging maliwanag rin sa atin na kasi kahit na yung mga yun nasa purgatorio, ipagdarosalin tayo kahit na wala pa sila sa langit. Kasi yun yung bahagi. Nung sinabi na Jesus, wala akong itataboy kahit isa man. Gusto ng Diyos siya rin. Tayong lahat ay magkasama-sama. At surely, sila ay magdarasal din para sa atin. At sino yung unang ipagdarasal nila? Ay di yung dugo at katawan nila. Yun ang inuunan. Surely, na ipananalangin nila. Kaya napakahalaga po yun. Kaya bahagi ng ating pagtulog, ako kuminsan nailit ako sa may kamag-anak ko kasi ako na lahat na tita dito namin at yung mga anak nila, mga pinsan at mga pinsan namin at mga pamangkin. Alam mo ang pangalan lahat na namatay? Ako hindi ko maalala lahat ng pangalan sa ulado. Yun ay binabanggit every time na kami sama-sama na magro-rosaryo. Ay, sana nga ganun. Pero, well, kahit hindi natin alam yung mismong pangalan, masaulo. Sana palagi natin yung kasama sa ating intensyon. Sa ating mga panalangin, lalong-lalo na sa banal ng pagdiriwang ng misa. Pangalawa, ay yung ipinahayag din sa Ebanghelyo natin na yung tinatawag ko natin na kalooban ng aming Ama. Kumisa nung may mga tao hindi kaagad matanggap na ang kamatayan ay kaloob ng Diyos. Bagaman in theory ay pwede natin matanggap, pero sa kabuuan hindi pa rin natatanggap.
may kaibigan ako na for more than 1 year, araw-araw nagpupunta doon sa libingan ng kanyang lola. No? Kasi doon siya lumaki, very close sa kanyang lola. No? Every day, no? Pinupuntahan niya yung libingan ng kanyang lola. So, for more than a year, no? Ngayon nagpupunta na rin siya, pero hindi na katulad nung una, no? Na palagi niyang pinupuntahan. Yung pagtanggap sa kalooban ng Diyos ay may iba-iba tayong basic. Pero sa kultura, sa atin ay alin, at least a year. Kaya ang tawag ako natin ay alin, babang buksa. Babang buksa. Hindi sapagkat kakalimutan na natin sila. Hindi. No? Pero ibinababa natin yung luksa. No? Bahagi yun na kung saan makina, hindi lang ito sa larangan na yung may asawa na namatay yung asawa, pwede na mag-asawa. Hindi yun. No? Hindi lamang ko yun. No? Pero sabi nga natin, no? Yun ay bahagi yun ng healing at acceptance na ang mga bagay na nakikita natin sa daigdig na ito, kasama na rito ang pagtanggap natin sa pagdating ng kamatayan. Nawa po ay makita ko na doon. Kuminsan ang sinasabi ng iba na nahirapan. Pero kalimitan ang sinasabi ko doon sa mga kapatid na hindi makalimutan. Okay yan, no? Pero dapat maisip mo rin na na kung tatanungin, halimbawa yung lola niya, ayaw niya na ikaw ay nagdurusa. Okay lang siguro kung for the period of 1 year. Pero after the period of 1 year, at ikaw pa rin ay nalulungkot, ay bagaman sabi ko nga, ay may iba't iba tayong pacing of healing. Pero dapat makakita nyo na kung talagang close ako sa taong ito. Gusto kaya ng taong ito na ako ay hanggang ngayon ay nagtulog sa na hanggang ngayon hindi ako makamukot, na hanggang ngayon ay nasalusap pa rin ako ng pagkadalamati, o ako ay naging bahagi pa rin ng pagkakulong. May mga tao kasi hindi nga nagluluksa, hindi umiiyak, pero parang yung buhay nila natapos na. Nawala na sila ng gana sa pagkilos sa daigdig na ito. Bakit? Kasi nakaranas sila mamatay yung isang mahal niya sa buhay. No? Hindi ho yun ang kagustuhan ng Diyos. At hindi rin ho yun ang kagustuhan ng tao na hiwalay na sa ating gawa ng kamatayan. Ang kagustuhan nun ay magpatuloy tayo sa pagtahak natin sa daigdig. Huwag tayo mag-alala. Magkikita-kita rin tayo doon sa kaharian ng Diyos sa takdang panahon na itinalaga ng Diyos para sa atin. Pero yung gusto ng Diyos rin, pakinabangan natin yung biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. At nawa, ang buhay ni Gerardo, yung kanyang mga pangangaral, yung kanyang mga itinuro, ay nawa ay tunay na magdulot ng karugtong ng buhay natin sa daigdig na ito. Sabi natin na yung aking pakikipag-ugnayan kay Gerardo nung siya nabubuhay ay tunay na hanggang ngayon ay naging bahagi pa rin ng aking buhay sapagkat
marami akong natutunan at naligabay sa aking buhay sa daigdig na aking ngayon ginagalawan. At ito po ang ating ipanalangin sa harapan ng Pobre Kapal. Ang nasa base natin naway magtiwala tayo sa pinahayag sa atin ng Ebanghelyo ngayon sa araw na ito na tunay natin maging bahagi ng ating alaala ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos kay Gerardo at nawa ay bigyan tayo ng lakas upang harapin natin ang mga hamon ng daigdig na ito. Bagamat hindi natin kasama in physical si Gerardo, ay huwag natin kalimutan natin kasama natin siya sa espiritu at siya ay palaging nananalangin para sa ating kaayusan ng buhay sa daigdig na ito hanggang magkatagpo tayo doon sa bahay ng ating Panginoong Diyos.